walang habas na naman at walang kontrol ng gobyerno dito sa pagtaas ng mga produktong petrolyo. Masaklap na parang wala tayong gobyerno. Hindi lang po kami nagtataka, nagdududa na po kami. Parang kasosyo na rin si Sharon Garin ng Department of Energy, ang secretary. Dahil nagsisilbi siyang abogado, nagsisilbi siyang spokesperson ng mga oil companies. Hindi siya para sa taong bayan. Sir, magkakaroon po kayo ng malawakang protesta ngayong ng 2 araw po na malawakang protesta. Bakit po, sir? Ginawa namin ito dahil sa walang habas na naman at walang kontrol ng gobyerno dito sa pagtaas ng mga produktong petrolyo. Masaklap na parang wala tayong gobyerno, walang ahensya. Ang hinihingi natin sa ating pamahalaan ay magkaroon ng konkretong solusyon na hindi puro ayuda lamang, Sir MJ, Sir Almar. Kasi nakikita natin na sa loob ng ilang buwan ay wala pa rin tayong naririnig na konkretong solusyon na kung ano nga ba ang gagawin ng ating pamahalaan sakaling magtutuloy-tuloy itong pagsirit ng mga produktong petrolyo. Sinasabi ng Department of Energy na meron tayong sapat na supply, pero bakit kailangan magtaas kung gano'n naman pala at may sapat tayong supply ng mga produktong petrolyo? Sir, nabanggit po ninyo na magtutuloy-tuloy hanggang Biyernes itong inyong gagawing transport strike. Ano po yung particular na hakbang o tugon mula sa pamahalaan ang hinihintay po ninyo upang matigil po itong welga po ninyo, sir? Sana umaksyon at gumitna ang ating pamahalaan. Sinasabi rito kapag po umabot ng $80 per barrel o umabot dun sa threshold nito ay pwede nang isuspend ang excise tax, pero hindi po ginagawa ng ating gobyerno. Nagkaroon ng emergency power na ibinigay sa ating Pangulo, pero hindi ito ginamit para maibsan ang paghihirap at ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi po ito ginamit ng ating Pangulo para dito sa pagpapababa ng mga produktong petrolyo o matanggal man lang yung excise tax. So nanawagan kayo sa DOE na pananugutin yung mga oil company sa umano'y walang batay ang pagtaas ng presyo ng langis. Ano yung nakikita po ninyong basihan para sabing hindi makatwiran po yung pagtaas ng presyo ng langis po, sir? Opo, kasi ang sinasabi ng mga gasolinahan, ng mga oil companies, na ang basihan nila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay yung spot trading o yung world market. Nakita natin na hindi umabot ng nasa $72 lang, hindi ako nagkakamali, ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Pero ang equivalent nito ay 58 pesos to 59 pesos per liter lamang. Pero bakit ngayon umaabot pa rin sa 80 hanggang 90 ang presyo nito? Kung babalikan natin noong June 23, nitong taon na to, yung mga produktong petrolyo ay kaparehas lamang nung presyo ngayon at yung palitan ng dolyar noong June 23 at ngayong araw na itong linggo na to ay pareho lamang. Noong mga panahon na yon ay umabot na sa 63 to 65 pesos ang presyo ng diesel. Pero bakit ngayon nananatiling mataas at pataas ng pataas? At ang sinasabi ay itong kahapon ay inutay-utay pa ito. So ibig sabihin may mas malaki pang paparating na oil price hike. Sir, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit parang tila walang aksyon ang pamahalaan, lalo-lalo na dito sa mga malalaking oil companies? Kasi parang walang pakundangan yung pagtaas nila at wala man lang, kumbaga parang aksyon mula sa gobyerno, sir. Opo, hindi lang po kami nagtataka, nagdududa na po kami. Parang kasosyo na rin si Sharon Garin ng Department of Energy, ang secretary. Dahil nagsisilbi siyang abogado, nagsisilbi siyang spokesperson ng mga oil companies. Hindi siya para sa taong bayan, hindi para sa mamamayang Pilipino, kundi para sa mga negosyante nitong langis na to. Sir, sa kasalukuyang presyo ngayon ng krudo at ng
pamasahe. Ano? May naiuwi pa po ba kayo sa inyong mga tahanan, sir? Yun nga po, kaya kami nag-strike ngayon ay halos wala na pong maiuwi na naman ang aming hanay kasi kung titignan natin sa itinaas na 12 pesos, sa iba 10 piso, maabot na po sa 800 pesos. 700 to 800 pesos ang nawawalang kita po ng ating mga ng aming sektor. Hindi lang naman po yung kita ang kinakailangan namin dito. Siyempre may itong pamamasada namin, mga sasakyan namin, kailangan din po ng maintenance dito. Sir, magkano po ba yung panukala ninyong taas presyo, sir, para lang po at least matustusan yung araw-araw po ninyo na gastusin? Alam niyo sir, no panahon na wala pang giyera, humihirit na kami ng taas pasahe o mag-rollback. Ibig sabihin, nung panahon na yan, hirap na po kami. Tapos sa ngayon na halos 100% na ang itinaas ng mga produktong petrolyo. Sino ho ang hindi aaray na ang kinikita lamang ay barya-barya lamang, makatawid lamang sa pang-araw-araw? Kukuhanin pa nitong mga oil companies, yung pinagpaguran sa maghapon, yung kikitain, mapupunta lang sa mga gasolinahan at hindi naman po maiuwi ng mga pobreng tsuper. Sir, alam ko masyado po kayong matagal na dito sa sektor na ito, pero napapanahon na po ba na palitan natin yung ating mga jeep dito po sa jeepney modernization kasi masyado na tayong nagiging dependent dito sa paggamit ng gasolina. Kailangan na po ba nating mag-shift into electric vehicle, sir? Kami, bukas naman kami dito sa pag-shift sa mga electric vehicle. Ang problema nga lamang, kung narinig niyo, ang unit po ay nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. Yung charging station po na inaalok sa amin, nasa 20 to 30 million pesos. Paano kami makakabayad at ano ang may uuwi namin kung sakali na ganito po kalaki ang presyo nito at paano avail itong ganitong klase na napakamahal na unit at kung makaka-avail kami, may makakapag-loan kami, kakayanin ba ng mga pasahero na taasan din yung pamasahe? Kasi kung maliit lang din po ang pamasahe, ganun kalaki yung gagastusin namin, hindi naman din po kami makakabayad at wala din po kaming kikitain. Sir, sa tingin niyo po ba dapat nang repasuhin ng gobyerno yung umiiral na pulisiya sa fuel pricing o yung oil deregulation law upang mas maprotektahan po na ang mga tsuper at yung mga mamimili, sir? Tama po kayo na dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil yung oil deregulation law ay hindi po pabor sa mamamayang Pilipino kundi pabor lamang sa mga negosyante. Kung nalulugi sila, kung makikita ninyo, nagkalat po ang gasolinahan sa ating bansa, partikular sa NCR. Ibig sabihin, talagang kumikita po sila ng malaki. At dito, hindi naman natin sinasabing huwag silang kumita. Kailangan din naman nila yon. Pero ang sinasabi po natin ay yung tama lang po sana at sapat na hindi din mahihirapan yung mga tsuper. Hindi lang po tsuper, lahat po ng motorista gumagamit nito. Sir, sakali pong matagalan yung ating pamahalaan at tugunan po yung inyong mga reklamo, ano pa po yung maaasahan o aasahan ng ating mga kababayan po sa inyo po, sir? Alam niyo po, gusto namin na makapagpatuloy kami, na makapaghanap buhay, makapagserbisyo sa mamamayang Pilipino, sa ating mga mahal na mananakay. Pero kung ganito ang presyo ng crudo, hindi na po dito usapin yung magtitigil pasada kami. Ang usapin na po dito ay makakasapat pa po ba yung kikitain namin kontra dito sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Makakabuhay pa po ba ito ng aming pamilya at makakapagpatuloy pa po ba kami sa aming paghahanap buhay kung hindi po gagawan ng solusyon ng ating pamahalaan? Nakausapin itong mga oil company na nagsasamantala. Saan ka nakakita na sapat ang supply pero patuloy ang pagtaas ng presyo nito? Sir, hindi lang sa transport sector nagkakaroon ng problema at issue. Iba't ibang mga kilos protesta din yung sinasagawa sa iba't ibang panig po dito sa Pilipinas. Gaano po
tayo nakakasiguro na magiging mapayapa po yung gagawin po ninyong kilos protesta po, sir? Opo, sa ngayon po ay nasa isang strike center lang kami at tayo ay hindi ho namimilit ng ating mga kasamahan, ano po. At narinig lang po namin na ang LTFRB ano po ba rito, mas malupit pa. Sila yung kumbaga pinupuwersa na bumiyahe yung aming mga kasamahan, wag magtigil kahit gusto sumama dito sa aming mga protesta. So, kung titignan mo, mas malupit yung ahensya kung titignan natin sa pagpapatupad nito kaysa doon sa sinasabi nila na kami ang marahas. Sir Mar, good morning. Si MJ po ulit ito. Sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na wala na naman po daw dito sa bansa na makapagdidikta o makapagpapabago sa direksyon po ng presyuhan sa langis. Kasi nga po, dependent tayo doon sa oil exporting countries. Ang kadalaman po raw magagawa ay kung paano ito makakarating sa end users. Meron po daw mga fuel subsidy sa inyo, public utility drivers and operators, para po maibsan ang epekto. Anong masasabi mo doon, Sir Mar? Alam niyo ho, may kakayanan ang ating pamahalaan na naniniwala po ako na may kakayanan ang ating pamahalaan malaki para maibsan yung paghihirap nitong ating mga kasamahan ng ating bansa, hindi lamang po sa mga PUB drivers. Opo. Yung mga ayuda po, nakakatulong po ito pero hindi po ito sasapat. Marami rin ang gasolinahan na hindi po nagbibigay ng subsidiya at yung iba po sa malalaking gasolinahan lang mayroong binibigay na subsidy. Kung titignan natin sa mga malalaking gasolinahan, napakamahal po ng presyo. Bakit hindi doon sa mga mabababa sana ang presyo? Opo. Yung ayuda, okay lang ba yun? O, tsaka, sir, sa inyong experience, ilang beses po kayo nakatanggap ng fuel subsidy mula nang sumabog po itong gera ngayong taon sa Middle East? Kami po nagpapasalamat sa binibigay na ayuda. Ang problema lang po, balik-balik kami doon sa ayuda center na kung saan po sila nire-release ito. Ang problema lang, yung mga araw na to, hindi ho kami nakakapaghanap buhay. Tapos ilang beses, 4 na beses kaming hindi makakabiyahe. O ganun din po, yung nawalang biyahe namin, pamalit lang nung kikitain sana. Opo. At sinabi naman po ng gobyerno na on top. Opo. Sir, pasensya na po kayo at napahaba na tayo. Pasensya na kayo. Siguro maya-maya po ulit. Nagsisimula na po kasi ang aming programa. Pero sa ganun pa man, maraming salamat po. At kung may katanungan pa, sir. Opo. Okay lang po, sir. Maraming salamat po sa inyong panahon, sir.